Hello Kathden fans! Ito na nga ha, ginagalit nyo ang Kathden mga kasambreros. Nakakamauna sina Mr. and Mrs. soon to be Mr. and Mrs. Fulkerson mga kasambreros. So si Ma'am Catherine at Sir Alden ay ready to fight na sa sa mga bashers na gumagawa ng kwento mga kasambreros. Kasi nga tingnan niyo yung angulo nila ay posing na parang warrior mga kasambreros, parang dito action stars ang datingan ng inyong Pops Alden mga kasambreros at saka ni attorney ni client at ni attorney. So si Pops Alden, ito ay part ng kanyang Hello Love Goodbye na parang training or parang sa set mga kasambreros. Tapos si Ma'am Catherine naman ay parang isa sa kanyang mga photo shoots mga kasambreros. So sa mga bashers dyan, panoorin niyo yung vlog natin na si Ma'am Catherine po ay nasa Pilipinas at hindi po kasama sa Australia o hindi pumunta sa Australia mga kasambreros. So yun po ha, panatag na po tayo. And then ito, kakulitan nga ni Sir Alden at saka yung kasama niya dito sa pagja-jogging mga kasambreros sa London. So enjoy muna. So nakita ko yung sabi ng isang admin, dyan ka muna sa London Pops sa December ka na umuwi para grabe naman yung December 6 na buwan siya doon mga 7 buwan. So ayun kasama niya dito yung kanyang friend friend niya lang po ito mga kasos, alam niyo naman si Sir Alden. Tapos parang nag-jogging sila sa by the beach or by the bay ito mga kasambreros. Wala kasing pangalan nakalagay so baka kasi baka pag sinearch na naman tapos malaman ay baka mabombard na naman si ma'am ng mga bashers or ng mga mag-comment mga kasambreros. So let's stay as it is mga kasambreros na yung kanyang pagkakilanlan ay private or secret mga kasambreros. And then ito, next item natin, si Ma'am Riza nag-share din ng kanyang Instagram story. Parang meron siyang stuffed toy. Ito ay Instagram story actually ni Alden. Tapos parang siguro binigay ni kuya niya sa kanya itong parang teddy bear na may sombrero. Tapos parang mayroon siya may list sa sa stuffed toy mga kasambreros si Riza. Parang may naka-costume pa yung stuffed toy, ang cute lang mga kasambreros. And then si Sir Alden naman ay itong parang kumakain yata sila after anong cute ang kulit ni Pops Alden dito mga kasambreros. May burger at saka ang kulit na ang burger nila, merong chili pepper sa taas, parang green pepper, bell pepper na hilaw sa taas. Tapos naalala ko tuloy yung dynamite na dito sa version sa atin, dynamite na ginagawang lumpia, parang basta masarap yun mga sirs, parang siya sa harina tapos may flavoring, so masarap siya pero hindi siya maanghang mga kasambreros. So yun po kung mahilig kayo doon. So ang sarap, ang kulit Pops Alden. So yung dimple naman niya, kita na naman dito kung kaya nabansagan na naman siyang dimple parang Dimples Day kahapon kasi nga sa kanyang dimple mga kasambreros. Sa pagkatapos ng dila ay dimple naman. Ang kulit talaga ni Pops Alden, nagtitrending kapag siya yung gumagawa. And then ito, yung Alden trendsetter natin na mga kalyansa. Kalyansa na mga Kathdenatic or Aldenatic mga kasambreros. Ay sabi niya ito, that dimple, kasi Dimples Day kahapon, so nag-post din sila ng kanilang pang-entry mga kasambreros. So Alden sa Dimples Day mga kasambreros. Ang cute talaga ni Pops Alden ang daming nadadali ng kanyang dimple. So ayun po at saka nakakulay gold siya dito mga kasambreros. So ang kulit lang. And then ito si Ma'am Riza, ito. So ito mga kasambreros nag-publish ng or nag-post ang Concha's Garden Cafe ng kanilang reminder kung saan sila, kung paano sila ma-contact mga kasambreros. So Concha's Garden Cafe branches meron sila sa Richland Hills lang sa Cavite po ito mga kasambreros yung kanilang number doon ay 0927-561-7497. Tapos yung sa Cliff House naman nila na branch sa Tagaytay, pwede niyo po sila i-contact sa number na 0915-850-7945.
Tapos yung sa Tagaytay Highlands nila ay doon naman yung address sa Highlands Golfers Lounge. Yung number na pwede nilang kontakin ay 0915-046-6367. So mostly mga ano ito, no, Globe or Globe at saka TM mga kasembreros ang kanilang contact number. So pwede niyo po silang i-contact kung gusto niyo pong, siguro may mga ano rin sila, no, may mga tao dito, may mga online na ano, tapos po pwede magpa-deliver mga kasembreros. So try niyo pong i-contact mga kasembreros kung trip niyo po, ha. And then ito si Ma'am Riza ay nag-Instagram story din siya, no, talagang as Angel pala ito, Instagram story ni Angel. Pumunta sila sa The Travel Bookshop. So bumili nga talaga sila ng ano doon sa Notting Hill. Bumili siguro sila ng libro mga kasembreros, no. So siguro mahilig din si Ma'am Angel, kung hindi ako nagkakamali, or si Ma'am Riza mga kasembreros. Si Sir Alden, sana ibilhan mo si Ma'am Catherine ng libro pasalubong sa iyong long vacation. O pwede ka dyan, Paps, kahit na 1 month or 2 months ka dyan. Basta ano, kayang-kaya ng schedule mo. So ayun po, no. And the next item natin, so meron ding isang dito, no, parang post si Riza na nasa labas siya mga kasembreros. Parang nasa poste yata. Parang nasa poste lang siya, no. Parang hindi, si Angel yata ito, no. Tama, si Angel. Nasa labas, tapos nasa stoplight yata ito si Ma'am Angel. So grabe, no. Ang ganda na. Di ko baka ano to, yung building na ito baka historical mga kasembreros. And then ito, si Ma'am Catherine naman ay nag-post, no, yung mga Catherine admin ng kanyang close-up photos kanina mga kasembreros. So sobrang ganda naman Catherine dito. Yung isa nasa car siya, tapos naka-posing na parang tambay. Parang tambay lang si attorney. Tapos yung isa naman ay naka-black, tapos may shades siya mga kasembreros, no. Tapos pero throwback lamang po ito mga kasembreros, pero yung pinaka-recent nga niya yung sa KFC mga kasembreros, no. Pero sabi ni Kasembrerong May ay advanced, no. Nag-agree ako na advanced pala yung shoot na iyon mga kasembreros dun sa KFC niya na endorsement kagabi mga kasembreros na na-vlog natin kanina. Pero yun nga, no, Team Panatag pa rin tayo na andito si Ma'am Catherine sa Pilipinas. Busy lang talaga ang mga bashers na kumuha ng mga kung ano-anong ebidensya na hindi totoo. Alright, so yung na-actually sa ating Catherine items, ha. Sarado na ang tindahan ni Kasembrerong Dennis. Bumawi ako, ginawa kong 4 yung vlogs natin ngayong araw kasi nga hindi ako nakapag-upload. 2 lang yung uploads ko kahapon kasi nga brown out mga kasembreros. So sana po ay pangyan po natin ang Word of God. And today again is July 10, 2025, Webes po. And a blessed evening po sa bawat katinatig at bawat kasembrero. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasembrero. Sa sobrang ganda, wala na ako na ilagay na title kundi speechless mga kasembreros. Psalm 111, 1-10. Praise the Lord, I will praise the Lord with my whole heart in the assembly of the upright and in the congregation. The works of the Lord are great, studied by all who have pleasure in them. His works is honorable, or his work is honorable and glorious, and his righteousness endures forever. He has made his wonderful works to be remembered. The Lord is gracious and full of compassion. He has given food to those who fear him. He will ever be mindful of his covenant. He has declared to his people the power of his works in giving them the heritage of the nations. The works of his hands are verity and justice. All his precepts are sure. They stand fast forever and ever and are done in truth and uprightness. He has sent redemption to his people. He has commanded his covenant forever. Grabe, no? Holy and awesome is his name. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all those who do his commandments. His praise endures forever. Grabe mga kasembreros. Ang sabi ko dito, yung verse 4 lang sana yung kukunin ko na para i-discuss mga kasembreros. Pero sabi ko,
pag ano ko, ang ganda nitong verse 5, ang verse 6, ang verse 1, naku, sabi ko, lalahatin ko na nga mga kasombrero. So, ang ganda. Isa itong powerful declaration ng prayer mga kasombrers, itong Psalm 111 na yung buong chapter na yung kinuha ko mga kasombrers kasi sobrang ganda talaga niya. And nakita natin dito na unang ginawa ng psalmista no, ni King David mga kasombrers ay pinuri niya muna ang Panginoon. Okay? Pinuri niya. And actually, although yung entire chapter itself ay punong-puno at saka praising the Lord in His works mga kasombrers, ay una no, kasi sa prayer natin dapat dinadakila natin Diyos, no, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, walang kapantay, walang katulad, walang katapusan, and able, no, ang ating Diyos ay kayang-kayang gawin kahit na mga imposibleng bagay. So ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na Abraham, ni Isaac at Jacob. So one way of praising God mga kasombrers, no, lahat ng mabuting gawa niya ay pwede mo kapag nasa prayer time ka mga kasombrers. And then yun humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan, and then pasalamatan siya sa kanyang mga gawa at sa kanyang mga kabutihan sa araw-araw nating buhay. And then yun paghingi na ng yung pangangailangan natin mga kasombrers. Ang prayer po, sometimes may mga times na emergency talaga. Sometimes, Lord, tulong, no? Sometimes iiyak ka na lang, no? Iba-iba kasi yung prayer mga. So, wala siyang kumbaga fix na ito lang. Meron siyang pattern, yes. Pero yung case to case basis mga kasombrers, basta ang mahalaga ay tama ang ating puso, no? Yung intention at ang purpose natin ay tama sa harapan ng Panginoon mga kasombrers. And sabi nga dito, I will praise the Lord with all or my whole heart in the assembly of the upright and in the congregation. So kung nagsisimba kayo, mas maganda kapag may nagte-testify, no? Kagaya sa amin, no? May nag-testify na ng kabutihan ng Panginoon ngayong week, no? Sister, brother, ano yung gusto mong ipasalamatan sa Panginoon na kabutihan niya na nagawa mo? Well, everyday naman mabuti ang Panginoon, but specifically may mga may mga greater and higher achievements tayong na-accomplish sa isang linggo. Meron talaga yan mga kasombrers, like sa akin, no, talagang mabuti ang Diyos na binigyan tayo ng wisdom, no? Kasi araw-araw at saka every time na gumagawa tayo ng content, binibigyan tayo ng wisdom na ipaliwanag ang kanyang salita, no? By the grace of God and by the help of the Holy Spirit, tayo po ay nakakapag-share ng wisdom at saka knowledge mga kasombrers, and also sa creativity na ginagawa at binibigyan niya sa akin sa paggawa ng contents, ng kaalaman, alalito Kuya Kim mga kasombrers. Kung napapanood niyo po yung short videos po natin, sana po ay panoorin niyo rin po pala yung mga short videos natin dito po sa Kasombrerong channel, kasi nagsishare din po ako ng kaalaman at saka English vocabulary, English lessons mga kasombrers. Pero most of the time ay kaalaman as a little Kuya Kim mga kasombrers, and praying na someday God will grant us mga kasombrers yung ating dream at prayer na ma-discover as little Kuya Kim. So parang kahit na ma-feature lang tayo sa ABS-CBN, kahit hindi na kukunin mga kasombrero, parang ambisyoso na. Pero no, God is a God of dreams naman, and the purpose is para mas marami pa tayong reach na mga kaluluwa in sharing the gospel. So sabi dito, the works of the Lord are great, studied by all who have pleasure in them. So yung mga nag-aaral lang, tsaka tulad sa akin, no, talagang gustong-gusto ko, at saka it's my pleasure at meron akong kagalakan mga kasombreros at joy, no, happiness and joy mga kasombreros kapag pinag-aaralan ko ang salita ng Panginoon. So, ang ibig sabihin ng Panginoon dito, yung mga gawa ng Panginoon, yung kanyang kabutihan, yung kanyang mga amazing works and amazing deeds mga kasombreros ay pinag-aaralan ng pala ng mga may pleasure sa kanya. Kasi parang ganito lang yan di ba? May kaibigan ka for example, pero masamang ugali, so ayaw mo siya makasama. Ayaw mo siyang maging close mga kasombrero. So parang ganoon din ang Panginoon. So kasi gusto mo ang Panginoon at mahal mo ang Panginoon, at saka kung kaya gusto mong pag-aralan siya, gusto mo siyang parating kasama mga kasomberos. So ganoon na yun, so, gusto mong pag-aralan yun, lalo na lang kapag jowa mo for example na babae, so pag-aralan mo kung ano yung pinakasaya niya, ano yung kanyang mga gusto, ano yung mga hindi niya gusto. So
tapos gagawin mo yung mga gusto niya kasi gusto mo siya mapaligaya kasi nga mahal mo siya. So same goes sa Panginoon, and only a few people kung sino lang yung may pleasure sa Panginoon, ayun lang talaga yung yung pag-aaralan kung ano ang salita ng Panginoon, ang love letter ng Panginoon as a whole. His work is honorable and glorious, in His righteousness endures forever. So no question mga kasunod, sa kagalang-galang, punong-puno ng kadakilaan at ang kanyang katwiran at katarungan ay nag-endure forever mga kasambreros. He has made His wonderful works to be remembered. Nako, more than remembered mga kasambreros, or more than remembrance mga kasambreros, ang kanyang ang kanyang wonderful works ay naalala, kasi ang Biblia mga kasambreros ay record ng kamangha-manghang mga gawa ng Panginoon. And kung sumusubaybay kayo sa ating channel ay parati nating sasabi dito yung mga according sa Biblia na nakatala at nakarecord na yung amazing works ng Panginoon talaga ay hindi matutumbasan, at walang ibang Diyos na makakagawa niyan. Walang ibang God mga kaso, only the Lord who has made the heavens and the earth mga kaso. The Lord is gracious and full of compassion. Ako, siya po ang source ng compassion, ng awa mga kasambreros. Para siyang tuburan, para siyang spring na hindi siya nauubusan mga kasambreros. And He will ever be mindful of His covenant. So tapat siya mga kasambreros, faithful siya sa kanyang covenant. Naalala niyo parati kung ang tao may amnesia kapag bayaran ng utang. Ang Diyos po hindi. Naalala niya at saka tapat siya mga kasi remember Jesus Christ sa Old Testament, libo-libong generations or libo-libong taon nang nakalipas, pero He still He still fulfilled this promise of the coming of the Savior, of the Messiah, and His only begotten Son mga kasambreros. He declared to His people the power of His works in giving them the heritage to the nations. The works of His hands are verity and justice. All His precepts are sure. So lahat ng salita ng Panginoon mga kasambreros ay sigurado. Ang ating sarili, ang ating pamilya, ang ating magulang, ang ating anak, asawa, kapatid, mga kasambreros, ang ating gobyerno, lahat sila nagpe-fail, But ang Diyos po natin ay hindi. Pero ang pinaka-last dapat na gagawin natin dito as an application is the fear of the Lord. Magkaroon tayo ng takot sa Kanya, divine fear mga kasambreros, kasi doon nagmumula ang kaalaman na nagmumula rin sa Kanya mga kasambreros. So the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and a good understanding have all those who do His commandments. His praise endures forever. Amen and amen. So napakaganda, yun po ang ating gagawin. Matakot po tayo sa Kanya, and paano tayo magkaroon pa ng understanding, ng knowledge, by reading and loving His holy word sa Holy Bible. So dapat magkaroon talaga tayo ng time mga kasambreros na buksan at pag-aralan at mahalin ang kanyang Biblia mga kasambreros, because that's His love letter para sa atin. Alright, salamat po in the meantime nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, wonderful, and nakaka-speechless na pangalan ng Panginoong Jesus. In Jesus' name we pray, amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros, paalam po.